Kumbinsido ang kampo ni dating Pangulong Duterte na natipag ni Attorney Nicholas Kaufman ang presentasyon ng prosecution. Pero para naman sa drug war victims, hindi nasagot ng depensa ang mga inilatag na ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si news anchor Angela Lagunsad Castro. Bilib kay Attorney Nicholas Kaufman ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinibag daw ni Kaufman ang mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon sa confirmation of charges hearing sa ICC. Magandang performance niya no, ni Attorney Kaufman. He was able to establish na wala silang evidence, puro allegation. The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their condition. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by... Para naman sa mga abogado ng drug war victims, walang natibag na ebidensya si Kaufman. Na-argue nila, tingin nila makumbinsi nila ang korte na hindi widespread yung patayan. Makaka-shatter ba yun? Hindi makaka-shatter yun. Tingin ko hindi makukumbinsi ang korte na yung mga nangyari pala na patayan na libo-libo sa Pilipinas dahil masama lang ang gising ng mga pulis sa araw na yun. Has not been shattered na entirely sira ang kaso. The case stands. At sa totoo, mahihirapan ikutan ito ng depensa. Pumatay. At ang sabi, kung naalala natin, sabi ni Duterte, dapat nanlaban. He made a speech. He pointed out, kung walang baril, bigyan mo ng baril at palabanin mo. Kasama sa mga binanggit ni Kaufman sa ICC ang ane patuloy na mga pagpatay sa ilalim ng Marcos administration. Base raw sa pag-aaral ng University of the Philippines, umabot sa 342 ang mga namatay noong 2022. 162 daw dyan ay kagagawan umano ng mga sinasabing state agents o mga alagad ng batas sa unang taon pa lang ng Marcos administration. I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Welta dyan ng Malacanang. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya ito, nakakatawa. Nabanggit naman ni Kaufman sa hiwalay na panayam na handa siyang humarap kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung iimbitahan siya nito. Makikipag-usap daw siya tungkol sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Yusek Castro, hindi niya iniimbitahan si Kaufman, bagamat welcome naman ito sa bansa. If he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, IUD, Adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-uusapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido, Manila Zoo, lahat po yan. Yun lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.